Anak, tumakas ka na. Tumakbo ka hanggat kaya mo. Huwag na magpapahuli sa mga lalaking yon, ha? Nanay, sino po sila? Mga kaaway ng tatay mo. Kaya kailangan natin makatakas dito dahil maging tayo, papatayin nila. Nay, natatakot po ako. Sige na, tumakbo ka na. Susunod ako. Basta ipangako mo sa akin, kahit anong mangyari, huwag kang babalik dito sa bahay, ha? Dumaan sa bintana si Ara bitbit ang ilang mga gamit. Nauna siyang tumakbo patungo sa talahibana, ayon na rin sa utos ng kanyang ina. Ngunit hindi pa man nakakababa ang kanyang inang si Aida mula sa bintana, ay naabutan na ito ng di kilalang lalaki. Pinasok ng mga kalalakihan ng kanilang bahay sapagkat pinaghihinalaan na pamilya sila ng mangkukulama na siyang dahilan ng pagkamatay ng galid na negosyante sa kanilang baryo at ang nagpapahirap sa mga taong naninirahan doon. Napasigaw si Aida nang makita ang pasinok-sinok na asawa ng ginilit na ng leeg ng armadong lalaki. Tatalon pa sana ang ginang mula sa bintana, ngunit sunod-sunod na putok ang pinakawalan ng lalaki at ang mga balay bumaon sa likod nito. Saglit na napahinto ang batang si Ara sa pagtakbo at napalingon sa kanilang bahay. Nanay! Tatay! Nanginginig ang katawan niya sa takot at muli siyang tumakbo palayo. Sapagkat batid niya sa mga oras na yun ay patay na ang kanyang mga magulang. Papatayin din siguro nila ako, kagaya ng ginawa nila kina nanay at tatay. Pagod may sinikap ni Arang makalayo sa baryo hanggang sa marating niya ang kalsada. Hindi niya ininda mga sugat sa kanyang mga paa, ngunit nagpatuloy lamang siya sa paglalakbay hanggang sa mapadpad siya sa bayan. Nakaramdam siya ng pagkahilo at kusang bumagsak ang kanyang katawan dahil sa pagod. Kinaumagahan nagising si Ara sa mabangong amoy ng nilulutong ulam. Nakaramdam din siya ng lamig mula sa bimpong dumadampi sa kanyang pisngi. Mabuti naman at gising ka na, iha. Oh, huwag ka matakot dahil hindi naman kita sasaktan. Ano bang nangyari sa'yo? Malakas lamang naiyak ang tugo ni Ara sa matandang babae. Kaya't pinatahan siya nito at hinaplos ang kanyang buhok. Huwag ka nang umiyak, iha. Ligtas ka sa bahay na ito. Kumain ka na muna dahil alam kong pagod at gutom ka. Mabuti na lamang at si Berta ang nakakita sa'yo sa labas ng gate. Marami pa namang loko-loko sa kalsada. Ilang sandali tumahan sa pag-iyak si Ara at marahang lumapit sa mesa. Gutom na gutom siya, kaya't agad niyang sinunggaban ang pagkain. Ako nga pala si Vilma. At ikaw, anong pangalan mo, iha? Bahagyang napatingin lamang sa matandang babae si Ara, ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Iha, huwag kang matakot sa akin. Kapag may kailangan ka, sabihan mo lang ako o di kaya si Berta. Dalawa lang naman kami rito. Ang pamangkin kong si Isabela minsan lang umuuwi rito. Tumango si Ara bilang tugon sa ginang. Mababanaag pa rin ang takot at pangamba sa kanyang mukha tuwing kinakausap. Tuwing gabi balisa at binabangungot si Ara. Madalas niyang napapanaginipan ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang mga magulang sa kamay ng mga taong pumatay sa mga ito. Napabalikwas siya ng bangon at muli na namang umiyak. Nanay! Nagising si Vilma at ang katulong na si Berta nang marinig ang palahaw ni Ara at tinungo ang kwarto ng bata. Oh, iha, bakit? Si nanay! Napanaginipan ko po sila. Pinatay sila ng mga lalaki at papatayin din po nila ako. Walang mananakit sa'yo rito, iha. Kaya ba tumakas ka ng gabing yon? Opo, pakiusap po niyo po kung ibigay sa kanila. Huwag ka mag-alala, iha.
Hindi ka nila matutuntun dito. Nanginginig pa ang katawan ng batang si Ara dahil sa takot. Niyakap siya ng ginang upang maibsan ang pangamba nitong nararamdaman. Simula ngayon, dito na si Berta matutulog sa kwarto mo. Salamat po. Mama Vilma na ang itawag mo sa akin. At ikaw, ano nga ba ang pangalan mo? Ara po. Mabuti naman at nagsasalita ka na ngayon. Huwag ka matakot ha, dahil nandito kami ni Berta para sa'yo, iha. Simula ng gabing yun, ay sinasama na siya ng katulong na si Berta sa pagtulog. Unti-unting naging panatag ang kalooban ni Ara sa mga taong kumupkup sa kanya. Bagamat madalas niyang tinatabi sa pagtulog ang bag na ibinigay sa kanya ng namayapang ina at hindi rin niya ito pinapahawakan sa iba. Habang mahimbing na natutulog si Berta, binuksan niya ang bag at kinuhang lumang libro at ilang mga gamit. Ito yung libro ni nanay na ginagamit niya sa pagdarasal at panggagamot. Magagamit ko raw to balang araw. Sino kaya ang pumatay sa kanila? Hindi naman kami masama Dali-daling iniligpit ni Ara ang mga gamit nang mapansin na kumilos si Berta. Inilagay niya yun sa ilalim ng kanyang unana at muling bumalik sa pagtulog. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, nagulat si Vilma nang pumasok ang kanyang pamangkin na si Isabela sa pintuan. May mga dalang maleta at pasalampak na umupo sa sopa. Oh, bakit hindi ka nagpasabing uuwi ka? Kailangan pa ba yun, Ma? Dito na muna ako Nakaka-stress mag-asikaso ng mga negosyo Nakaka-stress dahil nalulugi na? Ay naku, Ma, pwede ba? Mamaya mo na ako sermonan. Pagod ako sa biyahe. Alam ko naman kung anong rason mo kung bakit ka na naman umuwi. Hindi ko ipagbibili ang lupa ko sa Palawan, iha. Dahil yun na lang ang meron ako at maraming tao ang umaasa sa resort. Oh, nalulugi na rin yun, di ba? Kaya bago pa malugi ng lubusan, ibenta na natin. Hanggat may nagkaka-interes pang bilhin yun. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, Isabela, na ayoko sa proposal mong yan. Inampo ni Vilma ang pamangkin na si Isabela mula nang mamatay ang ina ng dalaga. Wala na rin itong kinagis ng ama dahil binuntis lang ang ina nito at iniwan na. Matandang dalaga si Vilma, kaya ito nang kinikilalang ina ni Isabela. Dahil sa kasipagan ng ginang, ay may mga negosyo itong salon, sari-sari store, at ang matagalan nitong pinakaiingatan ay ang resort sa Palawan na pagmamay-ari pa ng mga magulang nito. Ngunit kung gaano kabait si Vilma, ay gano'n naman kamalditang ampo nitong si Isabela. Nalulung din ito sa sugala, dahilan na malugi ang ibang negosyo na pinaubaya sa kanya ng tiyahin. Ma, baka naman pwedeng makahingi ng pera Wala na kasi akong allowance Tsaka yung salon, hindi na kasi kumikita Nagsialisan po ang mga tao ko. Ay nako, Isabela. Ilang beses kong sinabi sa'yo na walang mabuting idudulot yung pagsusugal mo. Tumawag sa akin ang tauhan mo nung isang araw. Hindi mo raw sila pinapasweldo ng 2 buwan? Marami naman daw kayong customer. Anong marami? Konti nga lang Tsaka ang dami pang nagsusulputan na salon. Ang sabihin mo, inubos mo na naman ang pera sa bisyo mo. Wala akong mapapahiram sa'yo dahil pinadalahan ko na ng pera mga tauhan mo. Kawawa naman ang mga empleyado. Nagtatrabaho pero hindi mo man lang sila pinapasweldo ng maayos. Sige na, Ma. Pahiramin mo na ako ng pera Natuunang pansin ni Isabela kay Ara na nooy kumakain ng almusal. Napataas ang kilay nito bago nagsalita. Sinong batang yan? Bagong ampun mo? Si Ara. Mahigit 1 buwan na siya rito. Sa susunod na pasukan pag-aaralin ko siya. Ay nako, baka sindikato ang batang yan, Ma. Hanggat maaga pa, palayasin mo ang batang yan.
Dito na siya titira at hindi siya miyembro ng sindikato. Ang bait-bait nga niya eh. Mas marunong pa siya sa mga gawaing bahay kaysa sa'yo. Magpapahinga na muna ako sa kwarto. Padabog na umakyat ng hagdan si Isabela, bit-bit ang mga gamit. Umuwi siya sa mansyon na tinitirhan ng tiyahin dahil tinakasan nito ang mga pinagkakautangan sa Maynila. Nalulung siya sa sugal at iba pang bisyo na kinasasangkutan din ng boyfriend nitong si Nelson. Maya-maya'y tumunog ang kanyang cellphone. Oh, ano na naman ba? Di ba sinabi ko na sa'yo na wag mo muna akong tawagan? Kakarating ko lang at ka na kagad. Kailangan na nating bayaran si Satur. 2 linggo lang ang palugit na ibinigay niya sa atin. Dahil kung hindi tayo makakabayad sa kanya, patay tayong 2. Gumagawa na nga ako ng paraan eh. Ayaw pang pumayag ni Mama Vilma na ibenta ang resort niya sa Palawan. Kakausapin ko siya ulit na ibigay na ang mamanahin ko. Dahil sa resort na yun nakasalalay ang pera na ipambabayad natin sa buwisit na Satur na yun. Agad nitong pinatay ang linya ng telepono at nahiga sa kanyang kama. Kailangan ko siyang kumbinsihin na bigyan ako ng pera. Kung hindi pa niya gustong ibenta ang resort, puwisit, may batang inampun na naman siya. May magiging kahati ako sa mamanahin kapag inampun niya ng ligal ang batang yun. Hindi mapakali si Isabela sa kakaisip kung paano nito mababayaran ng mga taong kanyang pinagkakautangan. Kaya't gano'n na lamang ang pamimilit nito sa tiyahin upang bigyan siya ng pera. Ngunit nagmatiga si Vilma sapagkat marami na siyang ibinigay sa dalaga. Subalit hindi man lamang nito pinahalagahan ang bawat sentimong pinagkatiwala sa kanya. Ma, babayaran ko naman kayo kapag nakabangon muli ako ng negosyo ko eh. Kapos lang talaga ako ngayon. Wala na nga akong may papahiram sa'yo, Isabela. Ibigay mo na lang kaya ngayon ang mamanahin ko para hindi ko na kayo kukulitin. Buhay pa ako, Isabela. Pero yan ang iniisip mo? Anong klaseng bata ka, ha? Kailangan ko nga ng pera eh. Naiintindihan mo ba? Marami ka namang ari-arian, kaya ibenta mo na lang. Ang dami mo ng perang winaldas sa walang kwentang bagay. Binenta mo na nga ang lupang pinagkatiwala ko sa'yo noon sa probinsya dahil ang sabi mo, pagpapatayuan mo ng farm. Oh, nasaan ang pera nun? Ni isang kusing hindi mo ko binigyan. Dahil sinabi mo sa akin, may pinaglalaanan ka. O tapos ngayon, hihingi ka na naman. Hindi ako bangko na maya't maya ay magbibigay na lang sa'yo. Pagsabihin mo, madamot ka lang talaga. Kaya nga siguro hindi ka na nakapag-asawa eh. Dahil masama ang ugali mo. Bastos ka! Yan bang natutunan mo sa pagsama sa iyong mga barkada? Hindi ako nakapag-asawa dahil lahat ng responsibilidad na sanay ang mga magulang mong gumawa. Ako ang lahat na umako. Kaya wag na wag mong ipamukha sa akin ang bagay na yan. Galit na sinampal ni Vilma ang pamangkin. Ngunit sinampal din siya nito. Nanditilat at namumula pa ang mga mata ni Isabela na sinabunutan nito ang tiyahin. Ako alam mo siguro hindi kita lalabanan, ha? Hindi porket pinapalamon mo ako. May karapatan ka ng saktan ako. Dahil sumusobra ka na at wala kang utang na loob. Matapos kitang pag-aralin at bigyan ng magandang buhay, ito pa ang igaganti mo sa akin. Hindi ka marunong magpahalaga sa lahat ng bagay na ibinigay ko sa'yo. Itinulak nito ang tiyahin kaya't nabunggo ang ulo nito sa kanto ng mesa. Dahilan na masugatan at mawalan nito ng malay. Yan ang dapat sa'yo! Buwisit ka! Kinuha nito ang pera at mga alahas ng tiyahin sa baga. Dahil hindi pa ito nakontento, hinalungkot pa ng dalaga ang kabinet at mga aparador sa kwarto ng ginang. Hindi ko siya maaaring patayin dahil mapapakinabangan ko pa siya. Kailangan ko lang siyang mapasunod sa lahat ng aking kagustuhan para magkapera ako. Nakuha nito ang mga titulo ng mga lupang pagmamay-ari ng ginang sa palayan na pinauupahan sa mga magsasaka sa probinsya.
May swerte ka nga naman, oh. Malaking pera to. Ilang sandali tinawagan ni Isabel ang nobyong si Nelson at sinabi nito ang kanyang mga plano. Matapos nilang mag-usap, ay dali-dali niyang itinali ang kamay at mga paa ng tiyahin habang wala itong malaya. Kinagabihan may mga lalaking pumasok sa mansyon. Nagkataon na lumabas ng kwarto si Berta nang may marinig na mga kaluskos. Nandilat pa ang mga mata nito nang makita ang mga kalalakihan na pumasok sa bahay. Kaya't malakas ang pinalo ng tubo ng lalaki sa ulo ng paulit-ulit hanggang sa mawalan siya ng malay. Napatay ko yata siya. Bakit mo kasi nilakasan ng paghampas sa kanya? Ay, naku. Di bale, ihulog na lang natin siya sa bangin. Malayo sa lugar na to. Yan ang gusto ko sa'yo. Matibay ang sikmura mo at naging matalino ka ng dumiskarte. Eh, syempre. Kanino pa ba ako matututo? Kundi sa'yo, di ba? Oh, nasa na bang tiyahin mo? Nandun, sa kwarto niya. Doon na lang natin siya itago sa basement para walang makakita sa kanya. Sige. Uy, ang laki rin pala nitong bahay ninyo. Talagang maperang tiyahin mong yan Maya-maya'y nagising si Ara dahil sa mga kalabog. Sumilip siya sa pinto ng kanyang kwarto at nakita niya si Isabel at ang dalawang lalaki na binubuhat ang nakagapos na si Vilma. Saan kaya nila dadalhin si Mama Vilma? Papatayin din kaya siya ng mga taong yon? Katulad ng ginawa kina nanay at tatay? Dali-dali niyang sinarado ang pinto at kinuhang lumang bag at niyakap yun. Napalingon si Isabela sa kwarto ng bata at napabuntong hininga nang maalala si Ara. Isa pang problema ang batang to eh. Sinong bata? Akala ko ba yung katulong at ang tiyahin mo lang ang nandito? Ang batang lansangan na inampu ni Mama. Papatayin din ba natin siya? Kung papatayin natin siya, sino mag-aalaga sa nanay-nanayan mo? Napuruhan ko yata yung katulong O sige, siya na lang ang magbabantay kay Mama. Mabuti yun at wala pang alam. Matapos na ihatid ni Nelson si Vilma sa basement at itali sa kama, ay pinuntahan nila si Ara sa kwarto nito. Hoy bata! Lumabas ka riyan! Ate, pakiusap. Huwag mo akong patayin. Hindi ka namin papatayin. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko. Maliwanag ba sa'yo? Nilapitan nito ang bata at umupo sa kama nito. Pinakita pa ni Isabel ang baril kay Ara at tinutok pa sa ulo ng kawawang bata. Alam mo bang ayaw ko sa mga batang madaldal? Gusto ko yung masunurin. Naiintindihan mo ba ako, Ara? Opo. Simula ngayon, ikaw na ang magbabantay kay Mama Vilma. Wala kang ibang kakausapin, kundi ako lang. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Dahil kung gagawin mo yon, papatayin ko si Mama Vilma. Gusto mo ba yon, ha? Parang ikaw na rin ang pumatay sa kanya dahil nilabag mo ang utos ko. Hindi po, ate. Mainitin din ang ulo ng kasama ko. Kapag nakulitan sa'yo, baka patayin ka rin niya. Sige na, dalhin mo na yan sa basement. Ate, pwede ko bang dalhin ang unan at kumot ko ron? Okay, basta huwag kang magpapasawi sa akin, ha? Para bati tayo palagi. Dali-daling kinuha ni Ara ang kumot at bag na ginawang unan. Dahil sa punda niya inilagay ang baga upang hindi makita ng ibang tao ang kanyang gamit. Tinulak-tulak pa siya ni Nelson patungo sa basement, kaya't muntik-muntikan pa siyang madapa. Hayaan mo nga siyang maglakad, Nelson. Baka mahulog pa siya sa hagdan eh. Kawawang bata, nadamay pa. O ano? Ano na susunod mong plano ngayon?
Siyempre, ibebenta ko ang ibang ari-arian ni Vilma para makabayad na tayo kay Satur. Mukhang pera din ng taong yun no? Hindi makapaghintay. Pagdating ni Ara sa basement, bumungad sa kanya si Vilma na nakakadena ang mga paa. Walang hiya ka, Isabela! Pagkawalan mo ako rito! Matapos kitang kupkupin, ganito lang ang isusukli mo sa akin! Tumahimik ka nga! Hindi ka naman malulungkot dahil makakasama mo pa rin naman ang isa mo pang ampon. Mabuti nga't hindi ko siya pinatay eh. Pakawalan mo ako rito! Demonyo ka! Huwag mo akong galutin. Baka gusto mong sumunod kay Berta. Siya nga pala, sinabihan ko na ang gwardya mo na huwag nang bumalik rito. Dahil hindi na siya kailangan. Nag-hire ako ng bagong gwardya na magbabantay rito sa bahay. Ang sama mo, Isabela. Wala kang utang na loob! Malakas na sinampal ni Isabela ang tiyahin, kaya tumakbo si Ara sa ginang at niyakap niya ito. Tama na po, ate. Huwag niyo na pong saktan si Mama Vilma. Wow! Mama Vilma na ang tawag mo sa kanya, ha? Ay, nako, sige na. Gusto ko nang magpahinga. Basta ikaw na ang bahala sa matandang yan, ha? Dahil bukas, babalik ako rito. May papapirmahin ako sa kanya. Huwag na huwag kayong tatangkang tumakas, ha? Dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong dalawa. Sinipa pa ni Isabela ang ginang bago lumabas ng basement. Sumunod din si Nelson sa dalaga palabas ng silid. Marahang pinunasan ni Ara ang dugo ang noo at labi ni Vilma at niyakap niya ito ng mahigpit. Mama Vilma, totoo bang pinatay nila si Ate Berta? Hindi ko rin alam, Iha. Pero baka totoong sinasabi nila. Dahil sa mukha pa lang ni Isabela, hindi malabong mangyari yon. Malaki talagang ipinagbago niya. Mula nang malulong siya sa sugal at sa mga bisyo niya. Hindi na siyang dating Isabela na inalagaan ko. Gagawa po ako ng paraan upang makatakas po tayo rito, Mama. Hindi na nakakalabas ng basement si Ara kung hindi sila pagbubuksan ni Nelson. Bantay sarado rin ang bawat galaw nila. Hoy, bata! Magluto ka na sa kusina. Nagugutom na ako. Tsaka ipagtimpla mo rin ang kape ang mga kasamaan ko, ha? Opo, Kuya. Dalhan mo rin ang pagkain si Vilma. Hindi siya pwedeng mamatay. Napangisip ang lalaki na dinuro-duro ang noo ng bata. Sa edad na 9 taong gulang ay maalam na si Ara sa gawaing bahay, maging sa pagluluto, dahil sinanay siya noon ng kanyang ina. Madali rin siyang natuto sa paggamit ng gas stove at iba pang gamit sa mansyon sa tulong ni Berta. Hindi kami basta-basta makalalabas ni Mama Vilma dahil may bantay din sa gate. Kailangan kong gumawa ng paraan upang makatakas kami rito. Ang salbahe nila. Palagi nilang sinasaktan si Mama. Matapos makapagluto ng agahan, ay inihain ni Ara ang pagkain sa mesa. Ginawa siyang katulong ni Nelson at Isabela. Sinunod niya ang lahat ng pinag-uutos ng dalawa upang hindi sasaktan ng mga ito. Mama Vilma, ito na po ang pagkain mo. Magpalakas po kayo dahil gagawa ko ng paraan para makatakas tayo rito. Paano mangyayari yon, Ara? Pati cellphone ko kinuha nila. Nakakadena pa ako. Wala tayong laban sa kanila. Tsaka, pinalalabas si Isabela na pumunta ako sa Amerika. Pinapirmahan niya ng sapilitan ng ilang dokumento sa akin upang maibenta niya mga lupain ko. Napakasama niya, Ara. Hindi naman ako nagkulang sa pangaral at pagbigay sa kanya ng lahat ng kailangan niya. Bakit naging sakim siya? Huwag kayong mag-alala. Matatapos din po itong paghihirap nyo. Sinubuan ni Ara ang ginang. Awang-awa siya kay Vilma dahil puno ng pasa at sugat na ang katawan nito. Sapagkat sa tuwing hindi ito papayag sa kagustuhan ni Isabela, ay binubugbog siya at hinahampas ang latigo ni Nelson.
Ang ibang dokumento ay pineke pa ni Isabela sa tulong ng binayaran nitong abogado. Napako ang tingin ni Ara sa bag na nakabalot sa punda ng unan. Kinuha niya yun at inilabas ang mga gamit. Naroon ang maliit na garapon na naglalaman ng abo, uling nakawangis ng lapis, lumang libro at ilang bote ng langis. Meron pala akong langis dito, Mama Vilma. Gagamutin ko po ang mga sugat ninyo. Salamat, Iha. Saan mo ba nakuha yan? Ito po ang binigay ni nanay nang tumakas po ako. Manggagamot po kasi siya. Napakaswerte ng mga magulang mo sa'yo, Ara. Dahil napakabait mong bata. Masaya rin ako dahil nakilala kita. Nararanasan kong mahalin ng isang anak na hindi ko kailanman naranasan kay Isabela. Matapos niyang gamutin si Vilma, ay agad niyang kinuhang maliit na bote na naglalaman ng abo at itinago sa kanyang bulsa. Nakikita ko noon na ginagamit ni nanay itong abo. Inilalagay niya sa pagkain ng mga taong kinamumuhian niya. Maaari ko ring gamitin to kina Kuya Nelson at Ate Isabela. Dali-dali niyang iniligpit ang mga gamit nang marinig na bumukas ang pintuan. Naroon na naman si Isabela upang hingi ng PIN code ng ATM ng tiyahin kung saan dun ipinapadala ang kita ng ibang negosyo nito. Hoy Vilma! Kumising ka nga! Sabihin mo sa akin ang PIN code mo. Kung hindi, malilintikan ka na naman. Hindi pa ba sapat sa'yo ang perang pinagbentahan mo ng lupa? Pati ang kinikita sa bigasan at sari-sari store, kukunin mo pa? Kailangan ko ng pera eh. Ano bang paki mo, ha? Gusto mo bang gilitan kita ng leg ngayon? Namumula ang mga mata nito habang nakatitig sa tiyahin. Sinabunutan pa nito si Vilma at pinagsasampal. Ba't ginugalit mo talaga ako, ha? Pati yung si Ara malilintikan sa akin yan kapag hindi mo sinabi ang PIN code. Kinuha nito ang latigo at akmang iyahampas sa bata. Ngunit malakas na sumigaw si Vilma. Sige na, sasabihin ko na. Huwag mong saktan si Ara. Mabilis ka naman palang kausap eh. Isulat mo na sa papel para hindi ko makalimutan. Ang dami mong arte. Pipigay ka rin pala. Dinuraan pa nito ang tiyahin bago lumabas ng basement. Nakatayo lamang sa sulok si Ara at hinatid ng tingin ang dalaga. Balang araw, kayo na ang iiyak. Ang salbahe ninyo. Agad niyang nilapitan ang umiiyak na ginang at niyakap. Walang salita ang kumawala sa bibig ni Ara. Ngunit malakas ang kabog ng kanyang puso at nananaig ang kagustuhan niyang makapaghiganti sa mga taong nanakit sa kanila. Dumating ang oras ng pagluluto niya sa kusina. Sa tuwing maghahain siya ng pagkain at inumin, ay binubudburan niya ng kaunting abo ang pagkain ni na Isabela at ang mga kasamahan nito. Hindi naman nila mahahalata dahil pakunti-kunti lang ang inilalagay ko sa pagkain nila. Oh, ano pang tinutunga mo riyan? Ilagay mo na rito yung kanin. Ang kupad mo naman eh. Nandyan na po, kuya. May juice din po akong tinimpla para sa inyo. Habang isinusubo ni Nelson at ng mga kasamahan nito ang pagkain, ay marahang ngumiti si Ara habang nakatanaw sa kanila. Tila ba'y ngiting tagumpay ng paghihiganti. Ang abong inilagay ni Ara sa pagkain ni Nelson ay pagmamay-ari yun ng bangkay na sinunog at pinudpod na ginagamit sa kulam. Ang paraang yun ay kilkig. Nagbibigay yun ng hindi pangkaraniwang karamdaman na unti-unting pumapatay sa mga taong nakakain ng abo na galing sa buto ng bangkay. Oh, ano bang tinitingin-tingin mo? Umalis ka na nga sa harapan ko. Kumain na rin kayo ni Tanda. Opo, kuya. Dali-dali siyang umalis sa harapan ni na Isabela at Nelson at tumungo sa basement. Habang nakaupo sa sulok ng silid, gumuhit siya sa dingding ng mga tao gamit ang uling na lapis na pagmamay-ari ng kanyang ina. Binuklat niya ang libro
at isa-isang binasa ang mga kataga na nakasulat doon. Hindi man yun naiintindihan ni Ara, ngunit tila ba'y nagkaroon siya ng lakas. Binasag niya ang baso at ang bubog nun ay sinaksak niya sa ginuhit sa pader. Dahilan na mapayuko si Nelson dahil bigla na lamang sumakit ang ulo nito. Aray! Ang sakit ng ulo ko! Hindi ka na kasi natutulog eh. Dahan-dahan lang kasi sa pagsinghot. Marami pa tayong stock dun oh. Ringid sa kaalaman nila na kinukulam na sila ni Ara. Sa tuwing pinagtitimpla sila nito ng kape, ay nilalagyan nito ng abo ng bata. Araw-araw niya yung ginagawa hanggang sa makaramdam na ng panghihina at kakaibang sakit sa katawan ang mga taong nagpapahirap sa kanila. Napasigaw si Isabela nang mapansin na nagkasugat-sugat ang kanyang hita. Kumalat yun sa kanyang tiyan hanggang sa likod. Patakbo nitong tinungo ang kinaroroonan ni Nelson upang humingi ng tulong. Ngunit nandilat ang mga mata nito nang makita ang sitwasyon ng nobyo. Nelson! Anong nangyari sa mukha mo? Hindi ko alam. Kanina malita pantal lang to eh. Pero biglang dumami. Ang sakit din ang tiyan ko. Sina Romit Ernie nagsusuka rin. Baka nilalason tayo ng batang yun. Imposible yun. Dahil wala namang laso sa kusina eh. At wala siyang pagkukunan nun. Dali-dali silang nagpagamot sa ospital. Ngunit hindi alam ng doktor kung anong sanhi ng pagsusuka ng dalawa nilang kasamahan. Dahil normal naman ang laboratory test ng mga ito. Maging sila Nelson at Isabela ay antibiotic lamang nireseta sa kanila. Dali-dali silang nagpagamot sa ospital. Ngunit hindi alam ng doktor kung anong sanhi ng pagsusuka ng dalawa nilang kasamahan. Dahil normal naman ang laboratory test ng mga ito. Maging sina Nelson at Isabela ay antibiotic lamang nireseta sa kanila. May maligno yatang nakatira sa bahay niyo, Isabela. Parang wala naman. Pero kakaiba naman ang sakit na dumapo sa atin. At sabay-sabay pa talaga tayo. Habang tumatagal sa ospital, palala ng palala ang kalagayan nilang apat. Hindi mawari ng mga doktor kung anong sakit ang dumapo sa kanila. Dahil tila ba'y kinakain ang kanilang mga laman at natutuyot ang kanilang mga balat. Samantala, naiwan sa bahay sina Ara at Vilma. Kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Ara na hanapin ang susi ng kandado na nakakabit sa paa ng ginang. Hindi rin siya makalabas ng bahay dahil kinandado ni Nelson ang lahat ng maaaring daanan niya. Ngunit binasag niya ang salamin ng bintana sa kusina hanggang sa makalabas siya ng bahay at tumungo sa gate. Pinukpok niya ng bato ang gate upang makalikhayo ng ingay. Ilang sandali nakaagaw yun ng pansin sa mga taong dumaraan hanggang sa tulungan siya ng mga ito. Mama Vilma, malaya na po tayo. Makakalabas ka na rito. Paano nangyari yun, anak? Nasaan ba sina Nelson at Isabela? Wala po sila rito. Ilang araw na silang umalis pero hindi pa po bumabalik. Kaya humingi na po ko ng tulong sa mga tao. Dinala sa ospital si Vilma upang magamot ang kanyang mga sugat at latay. Doon na isiniwalat ni Vilma ang lahat ng panlolokot pananakit ng kanyang pamangkin at ng mga kasamahan nito. Ganun na lamang ang pagkagulat ni na Isabela dahil may dumating na mga kapulisan sa ospital kung saan sila naroon. Habang sila'y nagpapagaling ay inaresto sila. Wala na silang takas, kaya't nang humupa ng kanilang pagsusuka ay dinala silang apat sa presinto. Sinampahan sila ng patong-patong na kaso ni Vilma at natulan sila ng habang buhay na pagkakabilanggo. Dumagdag pa sa kanilang paghihirap ang sakit na dumapo sa kanilang katawan na hindi gumagaling. Pabalik-balik ang kanilang mga sugat sa buo nilang katawan na naging sanhi ng kanilang kamatayan.
Napag-alaman din ni Vilma na si Nelson ay notorious na killera, na siyang binabayaran ng mayayaman upang pumatay, na siya ring napag-utusan na pumatay sa mga magulang ni Ara. Kahit papano'y naging panatag na ang kalooban ni Vilma dahil nagkaroon ng hustisya ang nangyari sa kanya. Nagsimula silang muli ni Ara at namuhay ng payapa malayo sa mansyon. Ngunit nanatiling lihim sa lahat na ang pagdurusa ng mga salarin sa loob ng kulungan ay kagagawa ni Ara, ang pinakabatang mangkukulam. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento ni Ara. Shout out po tayo kay Geraldine Narbasa. Shout out kina Lola Feli and Raven. Hi kay Senon Kayabyab from San Isidro, San Marcelino, Zambales. Shout out sa Laude family mula kay Rose from Kuwait. Hi kay Josefina Fuelas from Pasig City. Hi kay Sally Albino from Kawayan City, Isabela. Hi kay Pepito Delfin ng 11th Avenue, 10th Street, Caloocan City. Hi kay Beverly Remigio. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless all of you.